Hello sa inyong lahat. Kaka-upgrade mo lang siguro ng yung Windows 10 version sa inyong computer at naranasan mo siguro hindi makapag-connect sa inyong Wi-Fi dahil limited Wi-Fi access ang inyong computer. Pues, walang problema yan dahil tutulungan ko kayo upang masolusyonan ang inyong mga problema. Ito nga pala si Sarah May Villamor at handang ibahagi sa inyo kung paano i-fix ang Wi-Fi limited access sa inyong mga Windows 10. Kaya naman ay sisimulan na natin ang ating paglalakbay. Ang natin gawin ay click itong search windows na makikita sa ibabang bahagi ng inyong computer. Tapos i-type natin yung device manager. Pagkatapos sa i-type ay i-select natin yun, hindi kaya i-enter yung device manager. Ito na yung device manager natin. Kapag na-open na natin ito, hanapin natin yung network adapter. Ito yung network adapter natin at i-expand natin ito. Makikita nyo rito yung network adapter at ang gigabit Ethernet. Piliin natin yung network adapter dahil sa Wi-Fi naman yung pinuproblema natin. Kaya naman, select natin siya. Kung wala kayong network adapter na makikita sa inyong computer, mayroon tayong solution dyan. Pumunta lang tayo dito sa google.com. For example, nung sa akin ay ang Aspire4741 yung model number ng computer ko, kaya naman search ko ito, tapos tagyan nyo lang ng wireless driver. Libreng ma-download yung mga driver na compatible sa inyong hardware at pwede nyo rin i-install kagad. Kapag tapos na kayo mag-install, i-right click natin yung network adapter natin, tapos piliin nyo yung uninstall. Pagkatapos ay okay. Pag-confirm natin yun. Ito na yan. Dahil sa in-uninstall natin yung ating adapter, makikita nyo dito sa baba na X na yung connection natin, wala na tayong connection. Kaya naman ang next natin gawin ay pindutin natin itong action sa taas na bahagi. Katapos ay piliin natin yung scan for hardware changes. Katapos yan ay magre-refresh lamang ito bago para makita natin yung ano yung bumalik. Ito na yon, yung network adapter natin ay bumalik na siya. Kapag nakita niyo na ulit yung network adapter niyo, select nyo rin agad. Pagkatapos nyo i-select, i-right click ulit natin siya. Pagkatapos ay piliin natin itong update driver software. Kapag may lumabas na ganito, how do you want to search for driver software? Piliin natin yung browse my computer for driver software. Pagkatapos ay let me pick from a list of device drivers in my computer. Ito na yun. Makikita natin dito yung mga hardware, mga compatible hardware para sa ating computer. Kaya piliin natin yung most updated. Halimbawa, kung sa akin, ang pipiliin ko ay kung nasa ibaba, ulit yung most updated ba? 2008, 2013, 2014, ito yun. At pinutin natin itong next. Installing na siya. Hintayin lamang itong matapos. At ito na yun. Windows has successfully updated the driver software. Kapag nakita nyo na ito, ay i-close lamang ito. Pati yung device manager natin, i-close natin yun. Pagkatapos ay i-restart natin yung computer. Dito sa Windows. Pagkatapos ay yung power. Pagkatapos yung pili natin yung restart para i-restart natin ang ating computer. Pagkatapos natin i-restart ng ating computer, ay tingnan natin kung gumagana na ba yung ating Wi-Fi. Kaya puntahan natin ito yung ating Wi-Fi icon. I-connect natin siya sa ating available na Wi-Fi network. Connect natin siya. Tingnan natin kung ano naging resulta. Nangailangan pa pala yung password. Yes. At ang resulta ay connected na tayo sa internet. Yun lamang ang pwede natin gawin. Diba ang dali lang? Promise, gumagana yan. Kaya itry nyo na para masolusyonan na ang inyong mga problema. Ito ulit si Sarah May Villamor. Nagsasabing, sa hirap man o sa pinakamahirap na sitwasyon, handa akong tumulong sa inyo.